Ano ang sabi? Ha? Dapat tayo ay laging handa. Naalala ko tuloy yung parabola ng 10 birhen. Alam niyo yung kwento na yun? Yung 10 birhen, yung 5, tanga. Ha? Huwag na nga hangal. Ang hangal, wala nang pag-asa yun eh. Tanga na lang, tanga. Ha? Mas masakit yung hangal. Pero sa Biblia, sinabi 5 hangal. At yung 5, wise, matalino. No? Ano meron yung 10 birhen? Meron silang lamp. Habang sila nag-aantay, alam nila, ito lang ang sigurado, darating. Pero anong oras? Anong araw? Dehins nila alam. No? Dehins nila alam. So, anong inuutos sa atin dito? Paano tayo inaaralan? Maging vigilante tayo, maging handa tayo sa lahat ng oras. Sapagkat nga hindi natin alam yung oras. Ngayon, sa madaling salita, yung 5 birhen, may 5 matalino, may lampara. Yung din namang tanga, meron din naman din lampara. At para ito umilaw, ano kailangan? Langis. Yan? Yun yung fuel. Langis. Sa Biblia, ang langis sa atin, no, yung meaning nito ay pananampalataya may kaakibat na gawa. Inilarawan din na sinasabi na ang mga mananampalataya ni Kristo, tayo yun, dapat ikaw ang magsilbing ilaw. Hello? Yes. Tayong lahat yun ha, yung 5 tanga at 5 matalinong birhen. Yung nga lang, tanongin mo katabi mo, ikaw ba yung tanga o ikaw yung matalino? Oh, hindi natin alam. Pero mamaya alamin natin kung ikaw yung angat. No? Angat. Angat. Ano ibig sabihin ng angat? Tanga. Yan, no? Angat na lang, angat. Baka sabihin ng mga yung pastor nyo, kung makatanga, bawagas. Ha? Ngayon, sa madaling salita, yung langis na sinasabi upang magbigay ng ningning, ng liwanag, yun yung pananampalataya may mabuting gawa. Ano sabi sa Biblia? Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Ang ilawan inilalagay sa mataas na dako upang maliwanagan ang lahat. Kung ikaw ay naliwanagan na, magdala ka ng ilaw sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, at sa iyong buhay. Paano naman yung mag-iilaw? Ang iyong buhay sa pamamagitan ng mabubuting